masasabi mo, Brother June, na si Omar ay may 19 na anak? Uy, totoo Mahi, ba? magaling Eh, kang may tipo manggigil. eh. Tinan mo, mukhang artista, Oo oh. nga. Pero ano ha, pero kontrabida ha. Opo. At Kontrabida least ang dating artista, mo ha. no? At least artista. Hindi, 19 mang anak. Totoo Grabe ba? naman, oo. At saka proud ah. Ilang babae? 19 din. 19 19 din ang baby mama mo? Tumigil ka. Huwag mo palakpakan yun, Rai. Isang, ano yan, isang nanay? Hindi. 19 din. 19 din, puro panganay. Puro panganay. Oo. Tinalo mo ko. Guinness Book of World Records. Ano yan, lahat yan sinusuportahan mo? Ano po, kasunduan sa Islam. Ito ay kasunduan sa Islam. Etong analogy ko dyan, Ate Kuring. Alam mo, itong magandang intensyon nitong si Omar. Ang intensyon niya bilang kapitbahay, makatulong kasi lumapit sa kanya yung sina Nagi. May diferensya yung aming motor itong problema. Sabi ni Omar, hindi ako gumagawa ng sa motor. Mekaniko ako ng sasakyan. Ganun pa man, dahil mekaniko siya at kapitbahay, gusto niyang tumulong. Ang nangyari, ang analogy ko dyan, may problema tayo sa puso, cardio ang kailangan natin. Dinala natin kay Omar na isang pulmo specialist. Di ba? So ang gagawin ni Omar, para makatulong, huhulaan niya ang problema. Dadami ang mabibili mong piyesa nang hindi na a-address ang tunay na problema. Siguro, tama si Omar, matagal na yung makina, bumibigay din ang makina egong, no? Meron akong sasakyan, may problema rin ngayon eh. Nadala ko na dun sa ibang gumagawa, hindi nila ma-address. So ngayon, ang target ko, hindi lang second opinion. Daling ko na sa kasa kasi alam ng kasa ko anong gagawin dun sa brand na yon. So, what's the moral of the story? Siguro, Egong at saka Nagi, mag-isip na tayo ng pagkukunan muna ng ibang hanap buhay kaysa doon sa motor na hindi talaga mapapatakbo at hindi natin masisi dahil hindi humihingi ng professional fee. Gusto lang tumulong, no? Mag-isip tayo ng pagkakakitaan natin in the meantime habang wala ang motor. At kay Nagi, tigilan na natin ang pagtatanim ng sama ng loob at galit sa ating kapitbahay. Pag nasunugan ka sa bahay mo, ang unang tutulong sa iyo ang kapitbahay. Pag meron kang kamag-anak na itatakbo sa doktor ng 10 oras ng gabi, kahit galit at masama ang loob ng kapitbahay mo, tutulungan ka niyan. So, alisin na ang galit at bumuo na ng isang magandang community. Matuto rin tayong magpatawad sa kanila. Ate Kuring? Thank you, Brother June. Attorney Lorna, may pananagutan ba si Omar sa nangyari? Nagbigay ng serbisyo, walang kasulatan, hindi talaga magawa-gawa. Parang tama si Dr. Love, no? Pag hindi mo specialization, kagaya kami, no? Pag linalapitan kami at sinasabing, can you handle my case? Sinasabi namin, hindi namin kaya yan. For instance, maritime, shipping, hindi namin expertise ang shipping mga ganyan. Sana, although sinabi mo na hindi ka gumagawa ng, ng motor, binigyan mo sila ng pag-asa, ng hope, kasi sinabi mo pa ito ang kailangan mong spare parts. So, iniisip nila kasi bumili na sila ng spare parts, magagawa mo yan. Okay? Ang pag-usapan nyo, paano kayo mag-usap na magtulungan na kayo sa isa't isa. Pero, gusto ko lang gamitin ang opportunity na to. Dalawang nakikita kong problema dito, not related to yung linapit nyo dito sa face-to-face. No? Unang-una yung polio. Pareho si Nagi at si Egong na may polio. Libre na ngayon ang polio vaccine. Sa aming Rotary, yan ang polio-free. Polio-free ngayon ang buong mundo. Baka nung bata kayo, hindi kayo binigyan ng polio vaccine. Reminder, meron kayong dalawang daughter na buntis na manganganak. Unang-una, kailangan mag-polio vaccine sila. Yung mga bata. Yung mga bata. Libre ba ang polio vaccine? Libre yan. It's free. Sa barangay, problema na naman ang barangay ninyo. Hindi lang yon, isa pa,
isa pang panawagan sa barangay, bakit walang birth control pills na binibigay ang barangay? Unwanted pregnancy yan, teenage pregnancy yan. Ha? Meron namang mga binibigay na IUD ang barangay, at saka kailangan sex education. Pero ang sex education, huwag iasap sa barangay. Primary obligation ninyo. Obligation ng mga magulang yan. Yung 19 na anak mo, Omar, ay nako, wag mo nang gawing Although, hindi ko maintindihan although siguro iba ang batas ninyo sa Muslim, pero yung 19 na yan, miskin may consent, may pananagutan ka pa rin. Suportahan mo yan, ha? Thank you, Attorney Lorna. Naku, Attorney Lorna, talagang sa barangay yan. Pero paano ba natin sisimulan ang problema natin sa barangay? Talagang kailangan ng batas pa para mapapanagot din ang barangay. Ayan, hindi alam ng mga tao ang kanilang dapat gawin. Hindi ba dapat, paano ba yung Doc Camille? Hindi ba yung polio, rumoronda ba ang health workers para sabihin, ay, meron bang mga buntis dyan, kailangan ganito, ganyan. Oh. Usually po kasi binibigay ang polio vaccine pag sa mga bata from ages 1 to 3. Tapos kumisan merong inuulit siya pagdating ng 6, 7, ganun sa early education, yung grade 1. Ang polio po kasi, pwede siyang maging contagious through oral fecal. So, halimbawa alam na natin, so kaya kinakailangan palagi tayo naghuhugas ng kamay. Dahil kasi yun lang yung mga possibility na sobrang matindi na magkakaroon ng viral na magiging Pero may mahahawa ka. bakuna. May bakuna. Actually, lang po yan. Nung bata kami, nilalagay po sa sugar cubes, tapos drops lang siya. Hindi, paano nga malalaman ng mga mangmang? Ina-inform po talaga yan na sinasabi naman po kasi yan, halimbawa kada street na sasabihin ganun, itong summer na to may polio vaccine. Pagdating yan, next week meron niyang vaccine para sa mga May ganyan ba sa inyo? tigdas. May mga nagsasabi ba sa inyo? Pero dali nyo na sa barangay, ha? Kung sino man ang wala pang bakuna. Sa Oo, polio, sa amin sa ganun inyong talaga. mga anak at dun sa magiging mga anak nila. Ha, Nay? Itatawid namin kayo sa barangay, ha? Ewan ko, Oo. laki ng problema natin sa mga barangay kasi. Sa infant pa lang kasi meron na pong binibigay na libre po na vaccine. After a week ng panganganak, meron pong mga automatic na binibigay na libre. Libre po yun. Ilalapit ninyo, Nay, ha? Okay.